Yung electric fan natin, ano nyo na lang, no? Sabi ko magkukulay ko tayo. Ayos. Maganda ba magkulay ng buko? Huwag mo nang pangarapin. Magkulay ng buhok. Magkulay na nga ako. Si puti na lang. Hindi sa'yo bakit. Ayoko nga. Puro puti. Sabi mo, bilisan nila. Ayan yung leader natin. Honey, Luwas, ni Brother Cyrus. Lang, nahulog. Kunin mo yan. Kamusta pag-aaral mo? Oh. Okay, so wali na kayo. Saya naman ang pinili mo. IT. Hindi na IT. Tawagin po natin si Brother Sai. Dito yung mga sumbok natin sa ilalim. Hinintay ko talaga para makapag-start tayo. Ay, yung ano? Yung mga maliliit dito sa harap. Then, Mga bata ang ibig kong sabihin. magandang umaga po sa ating lahat. Yan ko po ang bawat isa na buksan ng ating mga notebook sa song number 16, Saved by Grace. Song number 16, Saved by Grace. Someday the silver will break. Someday the silver, first stanza ready now, see. Someday the silver cord will break, and I no more as now I see. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Second stanza. Someday my earthly house will fall, and I not tell how soon will be. But this I know, my all and all has now appeared heaven for me. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Last stanza. From day till then I watch and wait, my life on trail and burning bright, that when my Savior's off in the gate, my soul to Him may take His flight, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Yan ko po ang bawat isa na lumayo. At
Buksan po ang ating mga tumbok sa song number 22. Stand up for Jesus. Okay. Ulit ko po, song number 22. Stand up. Stand up. First stanza, ready now, sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Led by his royal banner, it was the suffered loss. From victory unto victory, his army shall be lead. Till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call again. For to the mighty conflict, in this is glorious day. Without our men now serving against unnumbered foes, let courage rise with danger and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The heart of flesh will fail you, we dare not trust your own. Put on the gospel armor and watching unto prayer. Where duty calls for danger, remember one thing there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. His day the noisome battle, the next the victor song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He will the King of glory, shall reign eternally. Okay, habang tayo po ay nakatayo, lingin po natin si Sir Daniel sa opening prayer. Nalangin po natin. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat po sa iyo, O Lord. Salamat sa nakalipas na buong linggo, Panginoon, na muli ay nalapasan po natin ito sa biyaya mo, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong pinalalakas araw-araw, Panginoon. Sa umagang ito, lumalapit po kami sa iyo. Humihingi po ng patawad sa mga nagawang kasalanan, Panginoon. Inisin mo po ang puso ng bawat isa at buksan mo po ito upang ngayong umaga ay maramdaman muli po namin ang iyong presensya, O Lord, at ang Espiritu na tumati sa aming puso at isipan, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, ay nagpapasalamat din po kami sa buhay ng bawat isa na mga anak mo, Panginoon, na nandito ngayon, maging sa wala pa dito, O Lord, ay bigyan mo sila ng conviction sa kanilang puso at ng kasiyahan na palagi makapaglikod sa Lord. Salamat sa buhay ko ng aming pastor, ng aming preacher, sa buhay ng kanilang pamilya, O Lord, sa pagkilihan ko sa kanilang Panginoon, sa kanilang travel at ginagin ko sa pagbigay ng kanilang mga needs, O Lord. Pagpapalakas din po sa kanila, salamat, Panginoon. At salamat na patuloy mo sila ginagamit upang kami ay lead, Panginoon, sa gawain ito. So, umagang ito, Lord, lumalapit po kami sa iyo at hinihiling po namin na tulungan mo po kami na amin pong maramdaman at maunawaan ang bawat mensahe mo, Lord, at gamitin mo po ang aming mga tagapanguna upang sa ganun ay ma-redirect po kami sa aming mga plans at sa aming mga gawain araw-araw, Panginoon. At sa mga kapatid namin na nandito ngayon, Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa.
at sa patuloy mong pagpapalakas sa amin at sa mga pagkakataong binibigay mo sa amin upang kami patuloy na lumabas sa iyong gawain, Panginoon. At sa pagpapasimula po ng aming gawain ng umaga, Panginoon, isang mo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa at mensahe mo po ang aming magamit, Panginoon, sa bawat araw po ng aming buhay sa susunod na linggong darating po, Panginoon. At salamat po muli. Ikaw na po ang bahalang kumilos, Panginoon. Alisin mo po ang anumang gawa ng kaaway upang sa ganun po ay maging mabunga ang aming pag-aaralan ngayong umaga. Ito pong aming dalangin, tinataas yung pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Paki-distribute yung chart natin. At pangingi ako ng isang chart lang. One chart. Okay, so pakibigyan lang yung mga wala. Distribute mo na. O kulang yung chart. Nante, ada. Ada kanya yun. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong topic, sa ating history, kung paano nag-umpisa ang Baptist Church at paano sila nagkaroon ng madugong pinagdadaanan. So, ngayong umaga pong ito, tayo po ay mag-open na po sa ating pong pinag-aaralan. Okay na yung ano natin? Yung... Okay na. Oo, at isisend natin yan sa mga ano pa. Okay, so last week na pag-aralan po natin yung ating pong introduction about po doon sa ating pong topic, Trail of Blood. Ano? Kung paano po ang mga Kristiyano ay pinagpapatay that time. At ang author po nito ay si J.M. Carroll, na kung saan ay isa po siyang mananampalataya na nagsaliksik, nag-research ng pinagmulan. Kasi curious din naman siya eh. Kayo po ba, hindi ba tayo curious? Saan ba ako nagmula? Paano ba ang Baptist? Dati naman, di naman natin alam ang Baptist Church Di ba? Ang alam lang natin ng mga simbahan, yung mga nakikita natin, like Catholic, Iglesia ni Cristo, Jehovah, and then born again, or Pentecostal Church, or any kinds of religions. Tapos biglang sumulpot yung Baptist dito sa Kadayakan. Ano po? Pag pumunta ka nga dyan sa Maria, tago yung mga Baptist dyan Hindi mo alam Ano po, pag pumunta ka sa Manila, ang makikita mo, United Methodist Church, Church of God. Yun yung mga yun yung mga malalaki, pero bigla na lang may susulpot. Ano yun? Parang kulto yun Tinawag ang kulto ang Baptist May mga nagtawag na kulto ang Baptist. Ano po? Pero sa history, doon natin makikita. Kasi alam naman po natin na kapag history, hindi nagsisinungaling yan. At dito po, ibabase po natin doon sa Bible yung totoong nangyari doon sa 1st century hanggang makarating po tayo ng 21st century. So, dito, nabanggit ko noong nakaraan na ang mga Kristiyano noon ay pag merong nakita na mga nagbabasa ng Bible or binabaptize yung mga bininyagan na noong bata, anong ginagawa nila? Nilulunod. Ano pa? Sinusunog. Ano pa? Meron nga akong nabasa na isa na yung babaeng buntis na mananampalataya, tinalian. Magkabila paa tapos pinagkilat doon sa kabayo. So, Jay, ano ba tawag natin yan, Jay? Magkasalungat yung direksyon. So, imaginein mo, anong mangyayari? Di mabibiyak. Ganon ang mga nangyayari in noong panahon po ng ating Panginoon, na ibig sabihin, ito po ay totoong nangyari. At meron namang mga nagpatotoo, like Isaac Newton, si Mushim, the Lutheran Church,
Ano pa? Edinburgh Encyclopedia, the Presbyterian, Leaders of Presbyterian. Ano pa? Si Tertullians, ano po? 50 years ago, nung namatay si John the Beloved, ano? At hindi pa po tapos ang first century that time. Pero kung titignan po natin, ano? Marami na po na mga nangyari. At kung babasahin mo pa nga lang sa Bible, di ba? Kung mababasa mo pa nga lang sa Bible, yung mga apostol, anong ginagawa sa kanila? Pinagbabawalan. Di ba? Si Apostle Pablo, saka si Silas, anong ginawa sa kanila? Hinuli. That time, sino po ang leader? Sino po ang makapangyarihan nung panahon po ng mga apostol? Anong bansa? The Roman Empire. Kaya nga that time, ang kanilang kinikilalang ang tawag noon, kinakinalang emperor, sino? Si Caesar. So, siya po that time yung emperor ng Roma. At dito, pag-aaralan po natin yung mga nangyari. So, ang daan ng dugo, no, the trail of blood. Okay? So, iisa-hisain po natin, magta-time travel po tayo, going back to sa first century. Hanggang makarating po tayo sa present time. Ano? So, ang pagsunod sa mga Kristiyano sa paglipas ng mga siglo mula sa mga araw ni Kristo hanggang sa kasalukuyang panahon. O upang ipahayag ito sa ibang paraan, ngunit nagpapahayag rin isang kasaysayan ng mga doktrina na itinuro ni Kristo at ng kanyang apostol at ng mga naging tapat sa kanya. Tignan po natin sa Deuteronomy chapter 32 verse 7. Deuteronomy 32 verse 7. I repeat, Deuteronomy 32 verse 7. Nang sabi niya po dito, alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng mga maraming salinlahi. Ibig sabihin, salinlahi. Pinagmulan. Tanungin mo ang iyong ama at kanyang ipapakita sa iyo ang iyong mga matatanda at kanilang sasabihin sa iyo. Sino sa atin nagtanong nung bata pa lang, tinanong niya sa magulang niya kung saan siya galing at kung paano saan galing yung magulang niya at yung magulang ng magulang niya saan galing? Sino sa atin yung nagtanong, paano po ba nag-umpisa ang lahi natin? Di ba? Ngayon, ganito kasi yan. Ang church, nanganganak. Okay? Ang church, nanganganak. Kumbaga, ito yung lagi kong binabanggit sa inyo na ang church po natin, hindi lang basta yan umuspong na parang kabuti na bigla na lang masasabi mo, uy, ano kaya yan? Ano kayang simbahan yan? Sino kayang founder niyan? Sino kayang nagtatag niyan? Sabi niya. Kaya nga dito hindi ko nilalagay founder. Kasi hindi naman ako ang founder dito. Missionary pastor, oo, pero yung founder hindi. Kasi ganito yan, na ang simbahan nanggaling sa dito, nanggaling diyan. Kaya ikaw meron kang pinanggalingan, tayo may pinanggalingan tayo. Kung ititrace natin yan lahat, talagang mahaba-habang usapin yan hanggang sa makarating tayo sa iisang tao. Dalawa pala, hanggang sa makarating tayo kay Adan at kay Eva. Hindi naman tayo bigla na lang lumitaw dito eh. Nag-umpisa pa rin po tayo sa dalawang tao na nanganak hanggang sa dumami. At hanggang ngayon, kahit sabihin mo na Pilipino ka, Amerikano ka, or anong klase kang tao, ititrace pa rin po yan at merong pinanggalingan yan. Magkakaiba naman po tayo ng lingwahe. Ganon pa rin po yun. Kaya, ganon din po ang simbahan. Hindi basta-basta yan lumilitaw. Kaya nga po, sa history, merong pinagmulan. So, salinlahi. Ang kilala natin ngayon bilang Kristiyano o ang relihiyong Kristiyano ay nagmula kay sinong nag-imbento ng Kristiyano o sinong founder ng Kristiyano? Jesus Christ.
Nag-start siya saan? Kailan? Nag-start siya 25 or to 30 AD. Nabaptize siya 30 hanggang sa 3 taon na kanyang pangangaral, may mga naidagdag, may mga na-convert. Kaya nga, pagka-baptize niya, ginather niya agad yung 12 apostol eh. Di ba? At sa 12, may isang impostor. Kaya yung isang impostor namatay, napalitan. Hanggang sa napalitan ulit nagdagdag ulit ng isa. Eh sino yung naidagdag na isa? Si Pablo. Na si Pablo, siya po yung nangaral hanggang sa naabot ang Asia, hanggang sa buong mundo. Napuntahan niya ang Europe, nakapangaral sa Asia, hanggang sa na-spread lahat ang Word of God. Kaya nga po, yon yung pinaka-importante. Sa mga araw at sa loob ng mga hangganan ng imperyo ng Roma. Kasi tandaan nyo po, nung panahon ng ating Panginoon, walang bansa ang makapangyarihan maliban po sa Rome. Kaya nga po na-involve doon si Caesar. Kung babasahin nyo po ang Matthew, Mark, Luke dyan, mababasa nyo doon na ang talagang di ba, sino bang humuli kay Jesus Christ? Di ba? The Roman Empire. Kung bakit po siya ipinako sa krus. Now, isa sa pinakadakilang imperyo na nakilala sa mundo ng kasaysayang ito. Na hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin yung bansang Roma. Ang imperyong ito sa panahong iyon ang yumakap sa halos lahat ng kilalang pinaninirahan ng daigdig. Noon, si Tiberius Caesar ang imperyo nito. So grabe makapangyarihan ang Roma noong panahon ng ating Panginoon. Sa relihiyong nito, ang imperyo ng Roma noong panahong yon ay pagan. Okay, alam niyo yung pagano? Ano ang pagano? Ante, ano ang pagan? Para kanyang. Sige. Nya ti pagano nga makuna tayo. Amuyo tayo ta. Starmian. Pagan. Sinabi ko na kasi sa kanila, kaya hindi ko na tinanong itong mga young people eh. Sir, ano yung pagan para sa'yo? Walang pinaniniwalaan, pero walang sinasamba, pwede, pero ito talaga ang totoo. Pag sinabi nating pagano, maraming Diyos-Diyosan yan. Kaya tingnan mo, pag pagan, di ba, naniniwala ang... Sorry, pero ang mga igorot, naniniwala sila sa... Di ba may mga pagan pa rin? Tignan mo sa Baguio, may mga ganun pa rin. Ano bang kankanain ng Diyos? Kabunyan. Kabunyan. O, di ba? Sa tingin mo, anong pinakamagandang pangalan? Lord Jesus or Lord God or Kabunyan? Lord God. O Diyos? Ano mas maganda? Diyos na lang o pagkabunyan? Pastor, may iba-ibang term yan eh. Hindi po. Kahit balik-baliktarin mo yan, may mga mayroon talagang eksaktong pangalan ng Panginoon po natin. Actually, the pagan religion, may mga sinasamba yan. For example, di ba, nung unang panahon, nung wala pa pong sumakop sa Pilipinas na religion, ang sinasamba naman natin, Anito, sumasamba tayo sa kalabaw, naniniwala tayo ng kalabaw. Diyos, tignan mo ang India. Ang India, ang Diyos nila, ang Thailand, elephant. O, di ba, ang Diyos ng Thailand, parang ako, malaking tiyan, ang tawag ng Buddha. Buddha, ganon. Di ba? Ganon yung mga Diyos nila. Ang daming mga Diyos. Ang tawag sa kanila, pagan. Isang relihiyoso ng maraming Diyos, ilang material at ilang haka-haka. Mayroon maraming dibutong mananampalataya at mananamba. Ito ay isang relihiyong hindi lamang ng mga tao, ngunit ang imperyo.
Di ba, kung mababasa natin doon sa Acts, ano yung nabanggit niya doon? Meron pa ngang tinawag si, Jupiter. O, di ba? Ano ba? Ngunit, isang relihiyon, kundi lamang ng mga tao, ngunit ang imperyo. Ito ay isang itinatag na relihiyon, itinatag ng batas at suportado ng gobyerno. Ganito yan. The Roman Empire that time, wala pong religion. Kumbaga, naniniwala sila na ang religion, ang tawag sa kanila, hindi po Catholic that time, pagan. Na ang tawag sa kanila, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pastor, ang Roman Catholic naman, di naman sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mapag-aaralan natin yan mamaya. Tignan mo. Balik tayo. Ang mga Hudyo, sa panahong iyon ay hindi isang hiwalay na bansa. So, ibig sabihin, scattered po yan. Hindi pa sila scattered that time. Sama-sama pa lang po sila ay nakakalat sa buong imperyo ng Roma. Mayroon pa silang templo sa Jerusalem at ang mga Hudyo ay nagpunta pa roon upang sumamba. At sila ay nainggit pa sa kanilang relihiyon. Ngunit ito, tulad ng pagan or pagano, ay matagal nang naanod sa formalisasyon at nawalan ng kapangyarihan. In the Old Testament, dalawa lang ang religion na meron ata noon. Judaism saka Hinduism. Pagdating ng New Testament, ganun pa rin. Kasi ang first na religion na nag-exist, old and new, is what? The Judaism and Hinduism. Hanggang sa panahon po natin ngayon, meron pa rin ganun. Pero, nung dumating ang ating Panginoon, noon na rin po nag-start yung isang religion na ang tawag sa kanila is pagan. Naunawaan niyo po ba? Pagano. Na, ano tawag niya dito? Hindi ito naghahangad ng sabi niya dito, ang relihiyon ni Kristo bilang isang relihiyon na hindi sa mundong ito, listen, pag sinabing Christian, hindi relihiyon ng mundo, kundi itinatag ng ating Panginoon. Ang tagapagtatag nito ay hindi nagbigay dito ng ulo sa lupa at walang temporal na kapangyarihan. Kaya nga po, pag Christianity ang pinag-uusapan, wala tayong founder. Okay, nakuha niyo po ba? Walang tao. Hindi tulad ng iba na founder. John Mark Kayat Garcia. Hindi ganun eh. Nakakahiya po yun sa Panginoon. Ibig sabihin, pag si Preacher Joe nagkaroon ng simbahan din sa Basal, founder. Preacher Joe. Hindi ba pwedeng sabihin natin, missionary pastor? Okay yun, at least pinagkatiwala lang. Pero pag Kristiyanong usapan, wala pong taong founder. Kasi ang founder po natin, pag Kristiyano, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito naghangad ng pagpapatalsik kay Cesar. Sabi ang mga bagay ng Diyos, sabi ng may akda nito. Ano sabi niya doon sa Matthew chapter 22 verse 19 to 22? Ano sabi niya? Ibigay kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar at sa Diyos ang mga bagay ay sa Diyos. Kaya tignan mo, di ba napag-aralan natin yung separation from church to state. Hindi pwede na makialam ang gobyerno saan? Sa Kristiyano. Kaya nga, pero ginagalang natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigay ang mga bagay kay Cesar. Kaya nga, pag meron kang tax, magbayad ka ng tax. Pag meron kang consume, siyempre, binabayaran mo yan eh. Kung kailangan mong sumuporta sa gobyerno, pero wala silang kapangyarihan na, kontrolin po ang church. Kaya tignan nyo po, napaka-importante po nito na tayo hiwalay sa simbahan. Lagi nyo pong tatandaan yan, kapatid. Hiwalay ang church sa gobyerno. Pero pag suportahan, okay yon, kasi yan naman talagang utos ng Panginoon. Ano po? Nagsusupport tayo, kaya kayo pag
nagtatrabaho sa gobyerno, sinusuportahan natin sila. Ano pa? Nais kong tawagin ngayon ang inyong pansin sa ilang mga palatandaan o tanda ng tainga ng relihiyong ito. Ang relihiyong Kristiyano, kung ikaw at ako ay tutunton ito sa loob ng 20 na mga na mahabang siglo at lalo na sa 1,200 na siglo o taon, ang hating gabi ng kadiliman na pinandilim ng ilog at ng dagat at ng dugong martir. Ano? Pag sinabing martir, hindi yung martir sa pagmamahal. Ano? Oo. Ayaw ka na nga, pinipilit mo pa. Ginamin. Martir doon sa pagiging isang Kristiyano na kahit sila patayin, nagpapatuloy pa rin sila, nangangaral pa rin sila ng salita ng Panginoon. So, napag-aralan na natin ito. Ang una dyan, walang ibang nag-organisa ng church or ng relihiyong ito, ang Kristyanismo, ang founder ng ating Panginoon. Okay? So, napag-aralan natin na ang Bible, siya yung ating authorized na oo. Ano pa? Ang simbahan, ang kanilang pamahalaan at disiplina ay ganap na hiwalay at independente sa isa't isa. Ang Jerusalem ay walang otoridad sa Antioquia. Tandaan niyo po, sa church, iba-iba ang disiplina. Nakuha niyo po ba? So tayo, as a Baptist church, hindi tayo pwedeng makialam yung style nila doon sa church nila Pastor Banan sa international. Hindi tayo pwedeng makialam doon sa simbahan ng Dimanpudso kay Pastor Dex. Pero, hindi rin sila pwedeng makialam sa atin. Ano po? Pwede silang mag-suggest, pwede akong magsabi, pwede akong mag-request, pwedeng magganito. Pero pagdating sa pakikialam, hindi po ganon. Wala pong ganon. So, pagdating sa mga bagay na yan, tandaan nyo po, hindi pwede na makialam ang kahit sino. So, yun. So, punta na po tayo. Punta na tayo sa chart. Lalakbayin natin ang 100, 200, 300 to 500 century. So, ibig sabihin, itong 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th century, marami na pong mangyayari dyan. Ano po? Yun yung pag-aaralan po natin. So, sa ilalim ng kakaiba, ngunit kahangahangang udyok at pagpupuno ni Juan Bautista, kilala nyo si John the Baptist sa Bible? At maaaring magsalita na, magaling na magsalita na tao mula sa ilang, at sa ilang ng mapagmahal na hawakan at gumagawa ng milagrong kapangyarihan ni Kristo mismo. So kung titingnan po natin, walang ibang inutusan ng langit maliban kay John the Baptist. Anong trabaho ni John? Anong trabaho ni John? Magbaptize. Sino yung binabaptize niya? Yung mga ligtas. And then, after John the Baptist, nagkaroon po ng inorganisahan ng ating Panginoon yung church. Doon po sa Mark chapter 3, verse 16 to 18. Tignan po natin sa Mark. Sa Mark chapter 3:16. And Simon, his surnamed Peter, and James, the son of Zebedee, the John, the brother of James, and his surname was them Boanerges, which is the son of what? Thunder. And Andrew, and Philip, and Bartolome, and Matthew, and Thomas, and James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, the Simon, and Simon the Canaanites. And verse 19, Iscariot,
Judas Iscariot, which also betray him, and they went into the house. Kung papansinin po natin, dito pa lang sa verse na yan, nag-start na po yung, nag-umpisa na po ang ating Panginoon. Tignan mo yung Jesus organizes church. So, ibig sabihin, sa first century, nagkaroon na po yung mga red dots dyan. Yan po yung mga churches na in-establish ng ating Panginoon. Kung pupuntahan po natin, di ba, ang first century, buhay na dyan yung 12 hanggang sa makarating kay Apostle Paul. Doon sa Acts, mababasa po natin dyan, dito pa lang sa first century, naglakbay na po si Apostle Pablo at nag-start na rin po siya na magkaroon ng mga, parang sa atin, starting mission. Kaya kung babasahin niyo po ang Acts, yun po yung nangyayari sa ginagawa po natin. Tawag dito, pupunta sa isang lugar, mag-i-start ng isang gawain, magbi-build ng gawain ng Panginoon, and then aalis ulit hanggang sa naparami, hanggang sa dumami. And then ano pa ang kasunod? Kasunod ng kanilang tagapagligtas ng sunod-sunod ay nahulog ang maraming iba pang mga martir na bayani. Si Estebas ay binato, kung babasahin po natin sa Acts, ano pa? Si Matthew ay pinatay sa Eutokia, si Mark ay kinaladkad sa mga lansangan hanggang sa mamatay. Listen, si Luke, yung sumulat ng Luke, ay binitay. Sina Pedro at Simon ay ipinako. Si Andres at itinali sa isang krus. Si James ay pinutulan ng ulo, slain. Doon sa action, di ba? Si James, Acts. Ano pa? Si Philip ay ipinako sa krus at binato. Ano pa? Si Bartolomeo ay pinatay ng buhay. Tama ba? Oh, kasi pinatay, buhay. Ano pa? Si Tomas ay tinusok ng mga sibat. Di ba si Tomas the Doubter? Ano pa? Si Tomas mula sa templo hanggang sa kamatayan. Si Jude ay binaril ng mga palaso hanggang sa mamatay. Hindi ito si Jude na si Jude Iscariot, ito yung kapatid ng ating Panginoong Kristo sa physical. Ano pa? Si Matthias, sino si Matthias? Yung pumalit kay Jude, kay Judas, ay binato hanggang mamatay. And Paul, sino si Pablo? Ay pinugutan ng ulo. Ganun po katindi. Walang maliban kay John the Beloved. Si John the Beloved kasi namatay sa natural na kamatayan. Ibig sabihin, ilalaw ng Diyos na si John the Beloved mamatay sa normal na kamatayan. Pero imaginein mo kung babasahin po natin ang Acts, mababasa mo doon ano yung mga nangyari. Mababasa mo na doon si Stephen, habang siya nangangaral ng salita ng Diyos, hinuli siya, pinaratangan hanggang sa binato siya, hanggang sa mamatay. Now, sino sa atin willing na habang nagtuturo, binabato? Wala. Baka dumating yung panahon, habang nagwo-worship tayo, biglang may darating dyan, tapos sasabihin, tigil nyo yan. Pag di nyo ititigil yan, pagbababarilin ko kayo. Ganon katindi yung persecution noong panahon ng ating Panginoon. Ngayon naman, Pastor, wala naman. Yes, wala pong persecution ngayon. Meron man, hindi po ganon katindi na papatayin. Kung meron man, pagbabawalan kang mangaral, pagbabawalan kang gawin yung para sa Panginoon. Sa Middle East nga, di ba? Yung nasabi ko nang nakaraan, hindi naman Roman Catholic yung nagpipersecute, pero mga, tawag nun? Muslim. Na yung mga Muslim,
Pag nakita kang nagbasa ng Bible, kung hindi ka papatayin, ipapadeport ka. Buti ko, ipapadeport. Kung hindi. Kaya tingnan mo, walang open na salita ng Diyos sa Middle East. Merong ang missionary napupunta sana ng Pakistan. Wala. Natakot ata. Tapos may dalang baril yung mga tao doon. Wala po talaga. Imaginein mo na lang. Mahigit 100 taon na ang lumipas bago mangyari ang lahat ng ito, ang matinding pag-uusig na ito ng Judaism at paganism. Imaginein nyo yun, kapatid. Ang persecution, dalawa ang nagpipersecute sa kanila. Dalawa lang pa po yan. Dito po sa first century natin, Hinduism, paganism. Bakit? Ikaw ba naman, kung ikaw sasamba sa Kalabaw, tapos sasabihin kita, loko-loko ka ba? Ba't ka sasamba sa Kalabaw? Or sasabihin ko, itong bawa ito, si brother, nagsasamba sa kahoy. Sasabihin ko sa kanya, saging daw. Sasabihin ko sa kanya, nababaliw ka na ba? I-rebuke ka eh. Anong gagawin mo? Kasi pag natamaan yung ego mo, matutuwa ka, magpapasalamat ka o magagalit? Magagalit ka. For how many years na yung mga ninuno mo sumasamba sa butiki, tapos sasabihin ko sa'yo, nababaliw ka na kasi sumasamba ka sa butiki. Sa butiki lang sa amin, pag walang magawa, tataihan ka eh. Di ba? Tapos sasabihin, ba't ka sumasamba sa Kalabaw? Ang Kalabaw sa amin, kinakatay yan. Diba? Kung tinamaan yung ego mo, abangan ko nga yan. Ganyan ang nangyayari sa mga apostol kapag nangangaral sila ng salita ng Diyos. Walang takot yan sila pag nangaral. Talagang nire-rebuke nila. Kaya nga po, masakit kapag sinasabihan ka ng katotohanan. Kaya dito sa first century, meron na pong persecution. Pero hindi pa po ganyan katindi. Iilan pa lang po yan na yung mga Kristiyano dito sa first century ay pinagpapapatay. Apostol pa nga lang. Ang tanong, huminto ba ang Kristyanismo nung pinagpapapatay yung mga apostol? Hindi. Kasi habang pinagpapapatay yung mga apostol, todo pangaral naman si Apostol Pablo saan? Hindi lamang po sa Jerusalem, doon sa labas ng bansa. Kaya nga po merong napuntahan ang Church of Philippi, Antioch, the Macedonian Church, napuntahan niya po yan. Ang Asia, napuntahan niya po yan. Hanggang sa nakarating po sa buong mundo ang salita ng Diyos. Ganon po katindi. Kung walang Apostol Pablo, kung walang mga mananampalataya nung unang panahon na tumayo, meron bang Kristiyano sa panahon po natin ngayon? Pero tandaan niyo po, ano sabi ng Panginoon? Upon this rock, I will build my church. Ibig sabihin, hindi kailanman mawawala ang Kristyanismo. Nakukuha niyo po ba? Mahigit 100 at nagpatuloy sa loob ng 2 siglo. Per second, punta tayo sa pangalawang century. At gayon pa man malakas ang pinapalaganap ang relihiyong Kristyanismo or Kristiyano, napunta ito sa lahat ng Roma, sa Europe, Asia, Africa, England, Wales, at kung saan-saan pa, kung saan mayroong anumang sibilisasyon. Ang mga simbahan ay dumami ng gusto at ang mga alagad ay nagpatuloy na dumami, ngunit ang ilan sa mga simbahan ay patuloy na napunta sa pagkakamali. Listen. Yung first and second, kung mapapansin nyo, merong black na mga dots. Yan po yung tinatawag po natin na errors. Church. Ibig sabihin, mali yung itinuturo nila.
hanggang sa kung titingnan po natin, nagkaroon yan. So kung mapapansin nyo sa first second, meron na dyan Christian, napunta na sila sa England, Italy, kasi nag-spread na po ang salita ng Panginoon. Hanggang sa, ano ba nangyari? Nagkaroon na rin po ng government or church government change. Nabago na po yung mga totoong Kristiyano, unti-unting nababago. Yung iilan na, nababago yung kanilang mga katuruan. Ano nangyari? Balik punta po tayo. Ang una sa mga pagbabagong ito mula sa mga turo ng bagong tipan ay yumakap sa parehong patakaran at doktrina. Ang unang 2 siglo, ang mga individual na simbahan ay mabilis na dumami at ang ilan sa mga anumang simbahan tulad ng Jerusalem, Antioch, Ephesians, Corinthians at iba pa ay lumaking napakalaki. Ang Jerusalem ay halimbawa ay mayroong maraming lebong mga membro. Doon po sa Acts chapter 2 verse 21. Kung mababasa natin, di ba, doon sa Acts, pag nangaral yung mga apostol, ilan yung nako-convert? 3,000 souls a day. Ilan yung naidadagdag sa iglesia a day? Ibig sabihin, ito tinuruan ng kaligtasan, tinuruan ngayong araw na ito, diretso, baptize. So naidadagdag sila sa church. At ang naliligtas everyday, maliban sa 3,000 souls, meron pa 4,000, ganon yung naliligtas araw-araw. Sa panahon po natin ngayon walang ganon ang naliligtas. Pag meron ng 5 kang naturuan, di mo pa alam kung ligtas o hindi Di ba? Hindi mo makikita yung bunga. Kailangan mo munang i-Bible study yan ng maraming panahon. Ano pa? So, Jerusalem, nagkaroon ng mga libo-libo. Posible na nasa 25,000 or 50,000 o humigit pa. Ang isang malapit na mag-aaral ng aklat ng mga gawa at mga sulat ay makikita na si Pablo at may isa pang makapangyarihang gawain. Kahit na ang kanyang panahon sa pagpapanatiling tuwid ang ilang mga simbahan. Kung titingnan po natin, tingnan ang mga propesiya ni na Pedro at Pablo tungkol sa hinaharap. 2 Peter chapter 2 verse 12. 2 Peter chapter 2 verse 12. Gagamitin po natin ng bersikulo yan. 2 Peter chapter 2 verse 12. But this as natural brought beast, dadapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak sa talat. Tama ba? 2 verse 12. Sorry. Tama. Tatapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol na nangagbabata ng masama sa kabayaran ng gawang masama. Palibasa, inari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw ang dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo. So ganon, na may mga matang uspos ng pangangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala. Listen, ibig sabihin, sa 1st and 2nd century po natin, yun yung mga nangyari na maraming mga bumaliktad na kahit sinabi nila na sinasabi, ikaw, Kristiyano. Kahit sa panahon po natin ngayon tanungin mo lahat ng tao, Kristiyano ka ba? Ano yung sasagot nila sa'yo? Oo, Kristiyano ako. Pero bakit ganon? Pag Kristiyano, hindi mo makikita ang Kristiyano. Anghel, pag nasa simbahan, pagdating sa bahay, alam mo na. Di ba? Kung totoo lang yung sungay, makikita mo yung may sungay sa simbahan pag yung, anong tawag yung pang-anghel, yung hello, yung hello na yon. Ano pa makikita natin?
Okay. Sa 3rd century po tayo pumunta. Dito, kung mayroon, makikita nyo yung black, tingnan nyo yung mga chart po ninyo. May black dyan, napahaba. Dito na po mag-uumpisa yung madugo na pagpatay sa mga Kristiyano. Okay? So, nagkaroon po tayo dito ng, pagbabago doon po sa pananampalataya. So nagkaroon po tayo dito ng unang-una, noong unang 3 siglo, ang mga kongregasyon sa buong silangan ay nabubuhay sa pagkakahiwalay sa independensyanteng mga katawan, hindi sinusuportahan ng pamahalaan at dahil dito ay walang anumang secular na kapangyarihan ang isa't isa. Ang lahat ng oras na ito sila ay bininyagan ng mga simbahan at kahit na ang mga ama ng unang 4 na edad hanggang kay Jerome ay mula sa Greece, Syria at Africa. At kahit na ang mga ito ay hindi nagbigay ng isang malaking bilang ng mga bautismo doon. So, doon sa 3rd century, mas lalong lumaganap yung sinasabi natin na baptism. Pag sinabi natin kasi na baptismal regeneration, ito yung pagbabago. Bininyagan ka nung bata ka pa lang. Tapos nung ikaw ay nanimpalataya, tumanggap kay Kristo, anong tawag doon? Binyag o bautismo? Baptism. Kaya nga po itinuturo po sa inyo yung proper baptism. Kasi sabi ng iba, Pastor, bininyagan na po ako eh. Ang tanong, nung bininyagan ka ba, kilala mo ba si mama mo? Sino sa inyo, nung bininyagan ng bata, kilala na si Kristo? Wala pa tayong kamuwa-muwang nun eh. Isa lang tayong batang sipunin na, ang tawag nun, iyakin. Halimbawa, si Baby Nicole. Siyempre, wala pa yan sa pang-unawam. Sanggol nga eh. Kung yung bata, nung panahon nila, kasi, anong pagkakaiba ng binyag sa bautismo? Sa tingin nyo, yung bata ba, pwede bang, sabi nila, iisa lang naman po yung pastor eh, yung bautismo eh. Hindi, ang bautismo kasi talaga sa Bible, lubog. Kung yung sanggol, ilulubog mo sa tubig, ano mangyayari? Malulunod. Ang Panginoon, sabi na lang, gamitin na lang natin yung word na binyag. Ilang taon na binyagan si Jesus Christ? Nung bininyagan siya, anong taon, Preacher Joe? 30. Ibig sabihin, Pastor, tinanggap niya din yung sarili niya bilang Panginoon at personal tagapagligtas. Hindi. Ginawa niyang halimbawa ang kanyang sarili para pamarisan. Kaya tayo binautismuhan. Hindi lamang po binautismuhan ka spiritually, kundi maging sa physical. Kaya nga pag ikaw ay naligtas, babautismuhan ka. Iba ang binyag. Ang binyag wala kang mapabasa sa Bible na binyag. Tinagalog nila yung Tagalog ng bautismo, Brad. Ay, baptism. Bautismo. Mali pa yung pagkakaintindi. Pwede bang ang bautismo binyag? Baptism, Tagalog ng baptism binyag. Hindi po eh. Hindi dahil paninira, kundi ito yung katotohanan. Hindi pwede na ang salitang binyag makikita natin sa Bible. Pag Tagalog, dyan iba, oo daw. Ano ba? Non-fellowship declared. Alalahanin ang mga pagbabagong tulad ng mga nabanggit dito ay hindi ginawa sa isang araw o kahit sa loob ng isang taon. Dumating sila ng dahan-dahan at hindi kailanman sa loob ng lahat ng simbahan. Ang ilan sa mga simbahan ay masiglang tinanggihan sila. Ibig sabihin itong mga Kristiyano walang lumapit o tumulong sa panahon po nila. Sa 3rd century po tayo. Ngayon ay mapapansin na ang unang siglong 3 taon, mahaba at mahahalagang pagbabago mula sa turo ni Kristo. At sa kanyang mga apostol ang nagsimula at ang ilang mahalagang kaganapan ang naganap. Tandaan, ang buod ng paglalagom na ito, ang pagbabago mula sa ideya sa bagong tipan ng obispo
at pamamahala ng simbahan at pagbabagong ito ay mabilis na lumago, mas malinaw at kumpleto na nakakasakit. Listen, kasi ganito ang unang tao. Pag meron silang nakdiskubre na medyo akala nila oo, yun na yun. Hindi po eh. Kaya kung ano yung naisip ng mga Kristiyano noon, kailangan baguhin natin ito. Mabilis dumami. Kaya yung mga unang panahon that time, maraming mga maling katuruan. Ang pagbabago mula sa turo ng bagong tipan ay tungkol sa generation tungo sa baptismal regeneration. Ang pagbabago mula sa binyag ng mananampalataya tungo sa binyag ng mga sanggol. Kaya nga tignan nyo po pag baptismal regeneration, dito pa lang, sa 3rd century, binago na nila yung bautismo. Ang ginawa nila, bibinyagan nila yung mga sanggol. Nakuha nyo po? At kung babalikan po natin, nag-start na rin dito kasi ang founder nag-start na rin po dito yung Roman Catholic. Kasi ganito yan, Pastor, paano po yun nag-start ang Roman Catholic? Sino sa inyo nag-research ng Roman Catholic Church? Ang founder kasi that time, si Caesar. Nakuha nyo? Ngayon, kasi nakita ng Roman Empire na lahat ng mga Kristiyano patayin para maubos. Kasi sumisikat yung Kristiyano kaysa sa pagan. So nakita ng Roman Empire, ba't parang sumisikat yung mga Kristiyano? Ano kayang gawin natin? Pagpapatayin natin kaya sila? Hindi mo mapipigilan pag tinanggap nila si Kristo eh. Tinanggap mo si Kristo hanggang sa nag-spread yung mga Kristiyano. Kaya nga kung babalikan natin ulit, ang ginawa po nila, di ba iisa lang po yan, sa Jerusalem nandyan lilat. Ang ginawa po nila, pinagpapapatay. Ano ginawa ng mga mananampalataya? Kumalat doon, kumalat dito. Kaya nga si Apostle Paul pumunta sa ibang mga lugar, nangaral ng salita ng Diyos. Tapos hindi nila kayang pigilan sa sobrang dumadami. Ang talbos kapag ugutam, dumadami. Ganon po yon. Ang Kristiyano, habang pinapatay mo, dumadami. Hindi po mawawala, hindi po nababawasan. Kaya ang akala nila, pag pinatay mo yung Kristiyano, pag binawasan mo, dadami. Ngayon, dahil hindi nila kaya, malapit ang matapos. First, second, third pa lang tayo. Dahil hindi nila kayang tapusin, itong si Caesar, biglang natulog, may panaginip. Nanaginip siya eh. Doon sa panaginip niya, merong cross. Na yung cross na yon, mayroong pahiwatig na Kristiyano. So yun yung nakita niya doon sa panaginip niya hanggang sa paggising niyang ganon. What if i-convert ko kaya yung Kristyanismo sa pagan practices? Ito yon. Dahil nangyari na kinonvert yung Kristiyano, kasi hindi naman natin kaya silang ubusin, patayin, makimerge na lang tayo. Parang ganon. Tama? Nakimerge sila, pinagsama yung pagan and Christian teaching. Ano nangyari? Nabuo ang panibagong religion. Pagan, ganito yan, ang formula niyan. Pagan plus Christian equals Roman Catholic. Kaya nag-start ang Roman Catholic. Kaya tignan mo, pansinin mo ngayon, sumasamba na sila kay Jesus Christ. Naniniwala sila na si Jesus Christ ang tagapagligtas. But before, ang tawag sa kanila, pagan. Pero nung naipasok ang Kristiyano sa kanila, nabago. Nagkaroon din ng panibagong religion. Natanggal yung pagan, napalitan ng Roman Empire. Ay Roman Catholic. Kaya kung papansinin mo, dito pa lang sa 3rd century, pinakamatagal po ang Roma. Pangatlo, doon sa dalawa na nag-exist na religion. The Hinduism, Judaism, plus the Roman
Catholic. So, ibig sabihin, ang tanda na pala ng Roman Catholic. Tama po kayo. 300 years pa lang nag-start na ang Roman Catholic. Pero maraming pagbabago dyan sa 3rd century natin. Anong una? Non-fellowship declared. Ano po? Sa baba, meron tayong mababasang Montanist. Ano pa? Novatians, Paterens, and Puritans. Ang tawag dito sa kanila, Christian. Ito yung explanation ko noon. Na pag meron itong Kristiyano na ito, na kapag nagkaroon siya ng, nakapag-gathered siya, naging leader. Sino magpapangalan sa kanila? Sarili niya? Hindi. Ang magpapangalan sa kanila, the Roman Empire. Siyempre, ano tawag sa kanila? Hindi naman pwedeng ang itawag sa kanila that time, Baptist eh. Hindi naman pwedeng ang tawag sa kanila that time, Pentecostal or born again. Anong tawag sa kanila? Isusunod nila ngayon sa pangalan. Kaya, pag ikaw naging pastor ka, tas merong mga tao, ang tawag dyan, Cyronites. Cyronites. Oh. Eh kung gusto mong sundan, Bible Baptist Church. Cyronites. Pero, ang Cyrus, pangalan ko yun O, di ba? Isusunod doon sa pangalan. Hindi Baptist ang tawag sa kanila. According doon sa pangalan nila. Kaya nga merong Puritans, merong Paterens, merong Novatians. Itong pangalan na ito, sila yung original na mga Kristiyano na itinuturo yung katuruan ng Panginoon. Ito yung mga hindi nagbago. At kung pag-aaralan po natin, nagkaroon tayo ng hierarchy sa Fourth Church and State United. Ito yon. Pag Church and State United, hindi po yung mga Christian. The Roman Catholic. And then the government. Nagkaroon po sila ng pagsasanib, puwersa. Kaya nga tignan mo, bakit naman pastor? Pansinin nyo, sino ang makapangyarihan? The president or the papa? Yung papa. Kahit saang bansa yan. Pag ang presidente ng bawat bansa Roman Catholic, ang susundin nila, sino? Yung papa. Kaya mahilag magtawag ka ng papa. Mataas yung papa kaysa sa president. Nakuha niyo yung ibig sabihin? Hanggang ngayon. Kaya tingnan mo, saan lumulod yung mga presidente pag yung president is Roman Catholic? Sa papa. Yun yung nangyayari sa panahon po nung hierarchy. At next week, itutuloy po natin, dadaliin po natin, siguro matatapos natin ito, kung hindi ako nagkakamali, 1 month and 2 weeks. So medyo mahaba-haba po yan. Hindi ko kayang ituro ng pang-isahan lang. Kung kami nga, 6 months namin pinag-aralan yan. Tapos ituturo ko sa church. Tapos ang oras namin, 2 oras namin pinag-aaralan yan. Tapos sa church, 1 hour lang. Kaya, tiis-tiisin nyo lang, kahit nakakaantok, kahit medyo mainit, pero isisigurado ko sa inyo, ilalatag ko lahat yung history, bakit tayo naging Baptist. Then after that, malalaman mo, ay ganun pala, bakit ako naging Baptist. Kung hindi ka ba kumbinsido, subukan mong pumunta sa ibang mga simbahan, tanungin mo yung history nila. Kailan ba kayo nag-start? Sino ba ang founder nyo? Pakilatag nga yung history. So, doon. Sa history pa lang, malalaman na po natin. At, mas maganda sana kung meron tayong tawag nun, flat screen na malaki para pagkaaralan natin. May mga pictures po yan. So, yun po, At next week, itutuloy po natin, pupunta po tayo sa 4th and 5th century.
hanggang dire-diretso na po yun, hanggang matapos na po natin yung ating pong topic. So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Galain mo yun, wala pa tayo sa kalahati. Wala pa tayo sa 1/4. Hindi pa natin natapos yung 3rd century, Pero, doon pa lang, marami na tayong matututunan. Okay, so tayo po tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong pangunguna, Panginoon. We pray, O God, na tulungan niyo po kami sa aming po mga pag-aaralan, pinag-aaralan about sa history, Panginoon. At dalangin ko po na kayo ang siyang patuloy na magbigay ng kaunawaan sa amin. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, at sa umaga pong ito, ikaw po ang siyang maitaas sa aming buhay. Ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, one more song. Brad, awitin po natin yung ating favorite song. Sige, pwede na pa maupo. Hindi, welcome na lang na. O kaya isang kanta lang. Iba naman. Gusto po natin sa song number 18. Song number 18. Ha? Ready now, sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk up and with pathway, clouds will overspread the sky. And when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of His glory will the source of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. So the burning gates will open, we shall tread on streets of gold. When we
Okay, so tayo po ay magpatuloy. Sige, Brad. Okay, salamat po sa bawat isa. At habang nagpipintuan po tayo, Brad. Okay, so ang Trail of Blood po natin, pwede lang po kayong magtanong. At kung gusto nyo rin ng advance, i-research nyo sa YouTube, meron tayo doon, Trail of Blood. About sa history, paano nag-start yung ating pong ang Baptist Church. At sino ba ang unang kauna-unahang Baptist Church dito sa Pilipinas? Mapag-aaralan po natin yan. So, ano ba ibig sabihin? Sa una, hindi mo magigets, pero kaya nga pagdating sa Sunday School, hindi talaga pwedeng mag-absent. Di ba pag nanonood tayo ng, sino ba sa atin mahilig manood ng Korean novela? O ng Batang Quiapo. Di ba pag nanonood tayo ng series, pag hindi mo napanood yung isang palabas, pag nanood ka, malilito ka na, ano kaya nangyari? Hindi ganito yung nangyari, hindi ganito yung expectation ko eh. Ganon. Ganon din po sa Trail of Blood, kaya nga parang aabangan mo yan eh. So, pipilitin ko ulit na pag-aaralan yung pinaka mabilis at pinaka maiintindihan po natin para po maintindihan po ng lahat. Ano po, kung meron po kayong katanungan, pwede lang naman po kayong magtanong. At yun, after ng ating klase, after ng ating pong Sunday School. Okay? So, salamat po sa bawat isa. At wala yung iba nating kapatiran. Wala sila Mr. Lani. Sakit. Si Brother Kyle. Lieutenant. Sige, so pag-pray natin sila. May mga may sakit. Sakit. Anong trangkaso? At kahit si Mrs., kasama ko din sana, kaso tinatrangkaso yung maliit namin. At uso at ang trangkaso ngayon. Pag-pray po natin si Baby Michelle. At nung pina-check up po namin kahapon sa hospital, ang sabi po ng doktor, namamaga yung tonsil. Dito. At buti na lang, hindi naman apektado yung pagsubo, pero baka pinipilit. Kasi pag umiinom ng gamot, sinusuka. So, medyo hirap. At naranasan ko yun nung nakaraang Dengguan. Masakit talaga. So, pag-pray po natin, yung may sakit po, si Baby Michelle, saka si Sterlani, at sino pa ba may sakit sa atin? Sakit sa puso. Wala. Karamihan naman sa ating sakit sa bulsa eh. Lalo kapag madaming babayarin. Kaya pag-pray po natin, ang iba pa nating mga kapatiran. Okay, so salamat. Tawagin ko na po ang ating pong choir. Bago yun ay magbibigay muna tayo. Sige, Brad. Tayo lahat. Richard Joe, pakipag-pray yung ating pong offering. Bluetooth connected. Amen. Okay, sige, Brad. Okay, tawagin na po natin yung mga choir, tapos yung mga bata sa labas at pumasok na kayo at tayo po'y mag-uumpisa na. Sige, choir.
Bilisan nyo na, bilis. Para... Ate, sali ka na. Tagay pa kayo. Dalawa yan. Ayun yan. Sige na dito. Before the fall of man, God had a perfect plan. To fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering must be made, the sin that must be paid, so God and man can reconcile peace. So Jesus said, I'll go, because He loved me so. He shed His blood and paid His penalty. Gave Himself to me, a debt I could not pay. When I was low, when I was low, His was my way. Do I deserve? Do I deserve a cross that lay? In love He took my place. He gave Himself. No greater love is known, no greater love is shown, and then one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when I was His enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave Himself my debt to pay. When I was lost, He was my way. Do I deserve a cross that day? In love He took my place. He gave Himself. My nails were in His hands, my crown and thorns were worn, my stripes were on His back, like heaven cross He bore. And when God turned His back, He turned it on my sin. Jesus won the victory that I could never win. Gave Himself to pay a debt I had to pay. When I was lost, He was my way. Do I deserve a cross that day?
Yes. Mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true, and everything around me gives way. Faithful and true to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Amen. Yung trail of blood po natin, pakikulikta mamaya. Para hindi mawala. Okay, so salamat po sa bawat isa. Salamat po sa mainit na panahon. Okay na rin po ito, no? Kaysa yung umuulan. At pag maaraw kasi walang excuse. Pag maulan kasi may mga excuses. Kaya salamat sa Panginoon. Naglandfall ang bagyo nata dito nakaraang araw, ano? Naramdaman nyo ba? Parang hindi nyo ata naramdaman na naglandfall ang bagyo, ano? Sa Aurora. At biyaya pa rin ng Panginoon, ano? So, yon, salamat po sa bawat isa. At hindi na po tayo magpapakatagal. First week pala, no, ng September, Youth Fellowship po natin. Young people, paki-provide lang inyong pamasahe. Bahala nyo ang kainan kasi doon na yung kainan. At uwian lang din tayo, siguro mga after lunch or mga medyo hapon-hapon kunti. Huwag lang paggabi na kasi wala nang masasakyan. Kaya uuwi na tayo ng mga hapon. So, andun po kami. Kaya maganda po kayo. So, Sabado yun. May pasok. Yun lang. At may yung mga hindi sumama, parang si Brad. Hindi pa to sumama sa youth camp tapos sa youth congress. Kaya sumama ka sa young people. Sama. Tapos yung mga wala, madami naman kayo ah. Wala sila. Okay lang yan. Wala kaming kasamang matanda.
Si Grace, walang pasok ata pag Sabado. Lagi mo na po siya sa Not sure. So, tingnan natin kung ano yung mga availability ninyo para ma-set natin kung sino yung sasama. Okay, so ngayong umaga pong ito, hindi na po tayo magpapakatagal. Sabi ko kay Preacher Joe, ikaw ang mag-preach. At ako ang Sunday School kasi gusto kong tapusin yung ating pong topic na Trail of Blood. At nag-uuna man. Kaya galing pa po sila ng worship nila sa barangay po ng Diat. Fritz? Diat. At may mga nagagather na rin. May 10 mahigit, ano? Pag 10 mahigit, mga 10 and a half. Ganun. Kasi 11, ganun eh. At pag-pray po natin, ang gawain po nila doon, at hindi pa po naman ganun ka-stable at hindi pa naman totally worship yon, mag-i-start pa lang. At sabi nga, hindi pa ganun nabago yung tao. Hindi naman sila yung magbabago kasi hindi naman sila yung Diyos eh. At ang magbabago dyan ang Panginoon at ang salita ng Panginoon. Amen? Okay, so this morning, gusto ko po na kunin ang inyong atensyon. Wala na pong maingay, wala na magkikwentuhan. At tawagin na po natin ang tagapangaral. Okay? Sige, sabi ko sa kanya, para hindi sila maboring, meron akong binigay ng oras. Tama ba, Fritz? Special number ka muna. Isang oras yung binigyan ko ng tandaan mo. Isang oras. Oh, 60 minutes. Okay? Para sa ganun ay sulit-sulit talaga. Sulitin na habang may pagkakataon. Okay, so sa 60 minutes ay tayo po ay makikinig. 10 minutes. Sa 60 minutes, kayo po ay nakaupo. Tayo po ay magsalo-salo dito. Okay, sa 2 Chronicles chapter 20, verse 1. Okay, so ito po ay patungkol sa buhay ni King Jehoshaphat at ganoon din yung kingdom na kanyang pinag-aharian. Okay? So, sabi po dito, it came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon and with them other beside the Ammonites came against Jehoshaphat to battle. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria. And behold, they be in Hazazon Tamar, which is En-Gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed paz throughout all Judah. Okay, so tayo po'y manalangin muna. Muli, Diyos, kayo po'y lumalapit sa inyo. We ask you to lead mo kami sa inyong kalooban that we may hear thy word once again. May pagpapambaba at may kagalakan. Tunawa o Diyos sa maging sandigan din ng aming pananampalataya at tulungan mo nawa kami na may apply sa ganun Panginoon na kami ay maging victorious sa aming pagmuhay. O Lord, kayo po may taas at through your faithfulness sa iyong iglesia, sa buhay po ng bawat isa ng anak at din sa pastor in this church, kayo po ang manguna sa buhay ng bawat isa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so ang pinakamahirap na kanilang naranasan sa buhay ng isang kaharian at ganun din ang hari at ganun din ang mga lahat ng tao na nasa sakupan na sa oras ng tinatawag na hindi lang kagipitan
kung hindi ito ay panganib na magdudulot ng tiyak na kapahamakan, kamatayan, at total destruction and captivity sa mga sangkatauhan. So, napakaraming casualties. So, it talks about the war. Okay? Ito'y digmaan. Kaya nga ang syudad o ang kaharian ay napalibutan ng war during the time. Kasi ito po yung first defense nila, no? Liban sa mga sundalo. War. Okay. So, tatlong kaharian po ito. Una, yung Ammonites. Okay, yung sa chapter 20. Nagkaisa po sila laban sa isang kaharian. Okay? Ammon. And then, ano pa po yung nabasa natin? Moab. At meron pa pong iba. And other beside the Ammonites. Hindi lang tatlo. Oh, marami to. So, outnumbered. Baga, sa basic, 1:3. Ay, nako, outnumbered ka. Raymond. So, delikado. Wala ka ng panalo doon. Aha. Great number of multitudes. Okay? Alam niyo ba pagka ang kabayo tumatakbo ng mabilis, maramdaman mo yung bigat eh. Maski isang kabayo lang yan doon sa Dikulyan, papunta rin sa kabila. Pag tumatakbo ng mabilis yan, kahit sa lupa yan, marinig mo yung lagabog, maramdaman mo rin yung bigat ng kabayo na yon. Pero pag naglalakad yan, ito lang naman. Hindi mo siya maramdaman. Okay? Kaya nga nagtatimes, kung ilang beses nagtatimes ito. So, ganun din ang pagka ito yung mga sumusugod. Kumbaga, disyerto rin ang kanilang dinaanan. Umaalikabok yan. Diba? Nakakatakot ang ganitong pangyayari. So, at nung napakinggan to ni King Jehoshaphat sa verse 2, ay takot siya. Nagkaroon ng matinding takot. Hindi ito maliit lang, kung hindi takot ito. Kaya nga, wala pong tao na walang takot eh. Kahit na yung pinakamatapang na tao ay may kinakatakutan pa rin. Kaya yung mga kalingga, awanti kabuting ko. Sili lang. Ha? Sili lang. Tanong lang. Tapos nag-inayam da. Napandajating mga lugar din. Bumula ti siling. Nagliming ti siling ay. Una na jay kay ayam na. Rumor ka man dito. Apay nga liming ka. Tapno ag-ayam ta nga duwa. May barangay doon sa Kalinga na sili talaga. Sila po ay nagbubuksan ng sili na kahit na malayo, hindi talagang mahatsin ka. Okay? So, when Jehoshaphat heard the impending war, at talagang sila ay malapit na. Malapit na sila. Ahir. Okay? So, tandaan po natin na ang kasaysayan nitong Pilipinas dumaan sa matinding digmaan nitong Second World War. Okay? At yung si General MacArthur is about to be captured. Kasi outnumbered ng mga sundalo ng mga Japanese, Filipino and American soldier. Hindi ba siya nakaramdam ng takot na makakapture siya? Alam na niya. So, ito talaga matatalino ang mga general. At may takot din. Okay? May takot. So, ginamit niya ang kanyang talino. Pero tandaan po natin, walang tao na hindi natatakot. Iniwan niya ang pangako sa sundalong Pilipino-Amerikano
I shall return. Okay, at tunay nga po yun na promise. Okay, ito po yung assurance, ito po yung pag-asa na binigay niya sa kasundalungan at kanya nangang pinupad. Naglanding doon sa Leyte. Okay, so tayo po talaga isang oras. Nabalin. Ay. Okay. So, ang ginawa po ni King Jehoshaphat, he prayed. He seek the Lord first. So, ang mga lalaman po natin dito ay God is interested and is concerned about the problem that we are facing. So, sa buhay po ni King Jehoshaphat, ay interested po ang Diyos at concerned siya sa problema na kanyang kinakaharap. Okay? Kaya nga, sa bawat, even the smallest detail of our life, ay alam po ng Diyos. Kahit na po yung ating mga buhok ay biniling niya. So, walang smallest detail na hindi alam ng Diyos sa atin. Kumbaga sa atin, meron pa bang significant ang bilangin nga natin ang hair natin? Meron bang significant yung binilang natin ng stars dun sa heaven? Hindi po natin mabibilang yon. Pero ang Diyos concerned siya sa napakaliit na detalye ng ating buhay. Oh, alam nga niyo yung birthday natin. May mga nagbe-birthday na happy sila. Birthday pa. Yun nga lang o diba, Ariel? Birthday na, happy pa. Okay? Okay, dinugtong ng taga-baob yun. Parang may birthday ata nun. Okay. So, God is interested in our problem. Karon din sa ating and concerned din siya. Okay? So, kung tayo po ay anak ng Diyos, okay? Hindi naman po siya interesado sa mga bagay na meron tayong dinadala, kundi ililid din niya tayo sa tinatawag na tagumpay. Yan, sa katagumpayan. Okay, kahit na po tayo ay nadi-discourage or feel natin ay defeating. Okay? So, wala pong naisapwera sa mga burden, sa mga daily struggles po natin bilang isang anak ng Diyos. Lahat po tayo ay nakakaranas mo. And even King Jehoshaphat. Okay? And even King Jehoshaphat. So, isang bagay pa natin malalaman that God is greater than our problem. O mas malaki ang Diyos kaya sa ating problema naman. Okay? So, now, tandaan po natin na tayo pong mga anak ng Diyos ay meron po tayong magulang. Meron po tayong tatay sa langit. Pero pagka, we have a God na siyang mag-aalalay sa atin. God is greater than our problem. So, in-address din yan ni Jehoshaphat. Nababasa po natin dito sa chapter 20 na kayo po, O Diyos, ang lumikha ng langit at lupa. So, meron pong verse dito na patungkol sa pagtanong. But that is the declaration of God, who God is. Kaya nga, dapat natin kilalanin ng Diyos sa napakatinding pigyatin ng ating kalagayan. Yun. Okay? So, we must recognize God sa ating buhay in times of difficulties na kung sino ang Diyos. Sino ba ang Diyos natin?
Huwag natin siyang kalimutan. Okay? Huwag natin siyang kalimutan. So, rely on the very power of God. Okay. So, another thing na ating makikita, our first response is to seek the Lord. As King Jehoshaphat did. He feared and he seek the Lord. He prayed unto the Lord. Nagkararagiso na. Nga inayaban, hindi po niya tinawag yung kanyang mga sundalo na kung ano bang strategy na kanilang gagawin laban sa kanilang mga kaaway. Kung hindi, nanalangin po siya. Number one na meron po sa kanyang kaisipan na tumakbo at manalangin, okay, sa Panginoon. Meron po siyang Diyos. Kaya nga, in times of difficulties and problems that we are facing, number one and biblical na ating gagawin ay to seek the Lord, to pray unto the Lord. Very dangerous kung hindi po natin dangerous kung hindi natin gagawin ito. Kasi we can rely on our own, but there is no guarantee that we can solve the problem. And we are so weak, limited po tayo sa lahat. And our emotion is too high that we can make or think yung mga bagay na makapag-decide tayo delikado. O, di ba? So, ito po ang ating gagawin pagka problem comes. Yan. Problem solving. Solving problem. So, meron po mathematics din talaga. Okay? So, ito ang solusyon. Tayo po ay manalangin. Pero ang karamihan, pagka tayo po ay nagkakaroon ng suliranin sa atin na napakabigat. Hintay yung mga kararadya. Punta tayo doon sa isang corner. Nagmumukha tayo. Diba? Ibis na sa Panginoon, hindi na. Doon sa sulok. Tapos nag-overthink tayo, hindi naman yun. Ano ang may bibigay ng overthink? Ito, sakit sa puso. Okay? Sakit sa hihina ang immune system, sakitin. Tapos sa digestion, meron pa rin. Meron pa dalawa, kalimutan ko na. Meron pa rin pangatlo. Sakit sa bulsa. Okay. Yung last joke lang na. Okay. So, dapat po ay hindi po tayo dapat natin gagawin is to seek the Lord. Amen. Is to seek the Lord. Kaya nga tayo po ay nagkakaroon ng problems. Posible na wala tayong problem talaga. So, dito lang naman tayo gagaling eh. Dito lang din naman tayo magiging biyasa. Okay. So, bakit nga ba inaalaw ng Diyos ito? Bakit nga ba meron ito? Why? Tatanungin natin, bakit nga ba nangyayari ito? Ito ba, tiyatanong niyo ba pagka meron kayong mabigat na suliranin at salusudin niyo na bakit ba nangyayari ito? Okay? So mga bagay na ito nangyayari para alam natin yung gagawin natin at maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. That we can experience God in our lives.
So, natural naman to eh. Natural to. Okay? So, makikita po natin how God respond sa napakabigat na sitwasyon. Okay? So, makikita po natin dito na itong digmaan nito, hindi ito digmaan ni Jehoshaphat and the kingdom of Judah against his enemies, kung hindi ito yung guarantee ng Diyos sa kanila na it is the battle of God and yung mga enemy na mag-a-attack sa kanila. So, meron pong assurance. Kaya nga, ang nangyari dito ay yung mga aatake kalaban ng Judah, kalaban ni King Jehoshaphat, hindi yan, sila po ay nagkaroon po ng confusion at sila po ay nagtatayan. Yan, naubos silang lahat. The confusion comes. So ito na po yung solusyon ng Diyos sa kanila eh. Okay? So dininig po ng Diyos ang panalangin ng kaharian ng Judah and as well as itong king na ang pangalan ay Jehoshaphat. So sila po ay na-stay at nagkaroon po sila ng victory. Okay? Nagkaroon po sila ng victory. Kaya nga sa atin, kung wala po tayong Panginoon, kung wala po tayong tatakbuhan, at kung hindi po natin ina-apply ang principle na ito, hindi po tayo magiging victorious sa buhay Kristiyano. Hindi po tayo magiging matagumpay. Okay? Alam niyo, buhay ng Kristiyano mahabang paglalakbay yan. Mahabang paglalakbay yan. Marami tayong mararanasan. Ito ang prinsipyo. I-apply lang natin to at tayo tatagal. Diba? Hindi tayo nag-iisa. Sama natin ng Panginoon na sosolve sa ating mga problema. Kaya kung ito'y nangyari, huwag po tayong punta sa sulok, huwag tayong mag-overthink. Okay. Kung di tayo po ay magpasaklol po sa ating Panginoon at nasa Kanya ang kasagutan. Okay? Nasa Kanya ang kasagutan. Hindi ba natin na-experience ang kamay ng Diyos sa ganitong mga bagay? Hindi ba natin siya na-appreciate? So the more we appreciate God, the more na kumikilos ang Panginoon sa atin, the more na na-appreciate natin siya. So, yan din naman ang maituturo natin sa mga sumusunod. O, di ba? Yan din naman ang ating maituturo sa mga sumusunod na henerasyon ng mga Kristiyano. Siguro, pwede din istorya sa after 5 years sa mga newly Christian. Okay? Ay, nako. Adumiti ma-isuruya, adumiti ma-share iti experiences yours. Amen. Hindi tayo talunan, kundi tayo po ay matagumpay sa buhay. So, laban. At ang ating pong gagawin lamang pray unto the Lord. Seek the Lord. Amen. Asa Kanya ang solusyon. Wala sa atin. Hindi natin kayang solusyonan yan. Okay? So, malapit ang Panginoon sa atin. Malapit ang Panginoon sa atin. Okay, so yan lamang at Amen. Talagang sinunod mo yung gusto ko Okay, so salamat. At sabi ko sa kanya kagabi, kahit 20 minutes ka lang mag-preach kasi kukunin ko yung oras ko doon sa Trail of Blood. At salamat, Preacher Joe. At bawal ang mag-overthink. Yung huwag kang mag-isip ng imposible. Kasi pag nag-isip ka ng imposible na hindi naman talaga mangyayari, overthink mo yun.
Pag kayo young people, huwag kayo mag-overthink. Baka masubrahan nyo, imbis na overthink, overkill. Kaya yon, salamat. The life of Jehoshaphat. Isa sa pinakadakilang hari sa kanyang pamumuno doon po sa Northern Kingdom. Southern Kingdom. At kung titignan po natin, siya po ay righteous king that time. At nahati kasi ang Israel into two, the Northern and Southern Kingdom. At si Jehoshaphat ay isa sa ligtas na hari. Ibig sabihin, isa siya sa napunta sa langit. Nalang sabihin ko sa inyo, sa ilang hari, 8 lang sila. Pero doon sa kabilang kingdom, walang hari, ni isa ang naligtas. So, sa buhay po natin, napaka-importante po na tayo po ay maglingkod. So, yon, salamat po sa bawat isa. At miisip ko kung sino kayang gagamitin ng Panginoon. Gusto ko magkaroon tayo ng electric fan na malaki. Yung habang nakikinig, kalili pa rin ka. Para hindi ka antukin. Kasi pag ganitong mainit, aantukin ka talaga. Okay, so salamat po sa bawat isa. At yon, magpatuloy po tayo sa ating pong mga ginagawa. Huwag po tayong sumuko. At darating ang panahon, lahat po ng ating ginagawa para sa Diyos ay hindi po sayang. Your labor is not in vain in the Lord. So, salamat po sa bawat isa. Tayo po'y tumayong lahat para po sa ating closing prayer. May announcement? Wala. So, pag-pray lamang po natin yung ating mga kapatiran. Let's pray. Dakila namin Diyos, salamat muli sa araw na ito. Salamat po, Ama, sa mga kapatiran na nandito ngayon. Tunay nga po, napakabuti niyo agad. At dalangin ko po, Panginoon, na ang iyong patuloy na pagkilos, pangunguna, at maging sa amin pong mga ginagawa sa pang-araw-araw. Salamat po sa mga lessons namin pong napag-aaralan sa Sunday School at maging sa mga preaching. We pray, O God, na tulungan niyo po kami na mas lalo po namin maintindihan. Buksan po niyo ang aming paunawaan, isipan, upang sa ganoon ay mas lalo po namin makita ang kahalagahan, Panginoon. We pray na kayong siyang patuloy na kumilos, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga kapatiran na ito sa kanilang pag-uwi, maging sa mga iba pa namin mga kapatiran na may mga sakit. Sister Lani, tulungan niyo po siya, palakasin niyo po siya, Panginoon. At kayo, Panginoon, na siya patuloy na manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Ingatan niyo po siya, at maging kanyang mahal na asawa na nasa trabaho, Panginoon. Maging si Baby Michelle, dalangin po na tulungan niyo po din, Panginoon, palakasin, pagalingin niyo po sila, Panginoon. At iba pa namin mga kapatiran na may mga sakit, tulungan niyo po, God. At dalangin po namin na sa mga susunod ay makasama at makapiling po namin po sila sa gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po. At muli, binabalik po namin lahat at papurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, salamat. See you next week. At God bless